si V-Mobile sa internet habang ginagawa ko yung isang school project ko. Naghanap din ako ng extra income nun that time. So, hindi ko na pinalagpas yung ads na yun sa internet. Pinuntahan ko siya sa Ortigas, nag-attend ako ng BOM, nagustuhan ko talaga yung business. Pero, unang problema ko talaga nun, dahil estudyante pa ako nun that time, is pera. Wala akong pang-join. Talagang, gustong-gusto ko talagang sumali, pero hindi ko alam saan ako kukuha ng pang-invest. Pero ginawan ko talaga siya ng paraan kasi gusto ko talagang gawin to, gusto ko din talagang pumasenso. Nung simula ako dito sa V-Mobile, talagang nahirapan ako kasi konti lang yung kakilala ko, mahihain din akong tao, so hindi ko alam paano ko talaga sisimulan yung business. So, ang ginawa ko talaga, naisip ko talagang gawin is umattend ako ng training para matutunan ko paano gawin yung business. Simple lang yung family namin, talagang budget lahat ng bagay. Hindi ako makahingi sa parents ko ng panglabas, pangbili ng mga gamit. So, kaya naisip ko magkaroon ng pagkakaitaan kasi gusto ko talagang bumili ng mga gamit para sa sarili ko, mga gadgets, damit, and syempre marami din po akong pangarap sa buhay. Naisip ko, kahit na meron akong mga leaders, meron company, meron training, I know na kailangan na mag-depend ako sa sarili ko. Kailangan ako mismo meron akong believe sa sarili ko na kaya kong gawin. Kasi kung nagawa ng iba, alam kong kaya ko rin. So, ginawa ko lahat ng pwede kong gawin. Nag-research ako ng trainings, at nagbasa ako ng mga books, at nag-ask din ako ng mga advices and opinions sa mga successful na tao. So by that, nakakuha ko ng mga tips and techniques, in-apply ko lang siya doon sa aking business, and hindi ko napansin na effective talaga siya and talagang magbo-boom yung business. Ang sarap ng feeling kasi hindi ko expect na aabot pa doon yung income ko sa business. Kasi ang akala ko lang talaga extra income. So, akala ko maliit lang yung kita, pero di ko expect na aabot pala talaga siya ng milyon. Kung talagang seryosohin mo yung business, seryoso talaga yung ibabalik niya sa'yo. Nakuha ko yung unang sasakyan ko after 1 year mahigit ko sa business. Kasi part-time pa lang ako nun, estudyante pa lang ako nun. Yung first car ko, Mitsubishi Galant. Actually, second hand pa lang ngayon. And siguro mga around less than 200,000 yung bili ko doon. So because of that car, doon na nagsimulang mag-expand yung network ko kasi nakita na rin ng mga iba, nagkaroon ng resulta at nakapunta rin ako sa mga ibang place. So after few months, siguro sabihin natin na after 6 months, na pinalitan ko siya ng Ford Expedition kasi gusto ko ng malaking sasakyan para magmukha naman ako malaki. Iba kasi yung feeling naka-expedition ka. After ko mag-second hand ng kotse, naisip ko naman mag-brand new para yung kakaibang feeling. So, next car ko naman, third car ko is yung Hyundai Sonata. Ang saya kasi para siyang pang bridal car eh. And then, after nung Sonata, after 3 months, bumili naman ako ng Chevrolet Suburban. Pinalitan ko naman yung old ko na Ford Expedition para mas bago na rin yung family car namin. Then, sabi ko na lang, before ko makuha yung Camaro, pinagdasal ko muna siya kay God. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko ng isa pang car. Pero, kung hindi mo siya ibibigay pa sa akin ngayon, okay lang. Pero, hindi ko in-expect na talagang darating siya. So, ito naman ngayon yung latest car ko, yung Camaro. Talagang, ang sarap ng feeling kasi dati hindi naman ako nakakasakay ng sasakyan. Wala akong sasakyan. Hindi ko alam kung makakabili ba ako ng sasakyan. Hindi ko rin dati na-experience na pumasok ng showroom at from that day is pwede ka nang bumili ng sasakyan. Nung una pa nga, ayaw ko pansinin ng mga agents kasi siguro akala nila isa lang ang musmus na bata. Pero di lang nila alam na ako na pala yung bibili ng sasakyan. So, iba talaga yung feeling kasi parang
iba yung achievement na mararamdaman mo eh. So, talagang sobrang thankful talaga ako sa business, sa V-Mobile, kay God, tsaka syempre, yung determination ko na gawin yung business. Sa lahat ng nag-reject sa akin, maraming salamat kasi dahil sa inyo, lalong lumakas yung loob ko na gawin yung negosyo at matunayan sa mga hindi naniniwala sa akin na kaya kong gawin yung business with or without you. Dahil sa inyo, yung spirit ko na gawin yung business talagang sobrang grabe. Advice ko sa mga new members, number one, maniwala muna kayo sa Diyos. Kasi siya yung nagbigay sa inyo, nagturo sa inyo ng opportunity na ito. Magtiwala din kayo sa company kasi yan yung magbibigay sa inyo ng mga commissions ninyo. And lastly, magtiwala kayo sa sarili ninyo kasi wala namang imposible kung marunong kang